Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga boss, mga babayan ko at siyempre mga kaibigan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago yan, siyempre, yung ating station ID, Labrador, Rab, nabubulo lang eh, Labrador, gayahin mo ito, isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Puwera sa iyo Labrador kasi alam ko nandito ka sa Pilipinas. Puwera sa iyo. At syempre sa ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid doon sa iba't ibang dako ng mundo. Kamusta na po kayo? Panoorin natin ang sabay-sabay. Eto, namamasura na po si Labrador. Kaya gusto nyo malaman kung bakit namasura ito, explain natin yan mamaya. Siyempre pagkatapos ng video niyan, panoorin natin sabay-sabay. Kaya magkapi-kapi kayo at panoorin natin ang sabay-sabay. Eto na yan, no? Po sa inyong lahat, minamahal kong mga kababayan, muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. So para po sa ating mga kababayan na nagpapabot po palagi ng kanilang suporta at syempre ng kanilang mga magagandang sinasabi at comments doon sa ating comment section, magandang araw po sa inyo at maraming salamat din ano. At syempre lalong lalo na doon sa mga kakampi natin o kaisa natin na talagang nananalangin po para sa inyong lingkod Epifanio Labrador. Alam naman ninyo na natin na talagang nagngingit-ngit po sa galit ang Iglesia ni Manalo. No, hindi po Iglesia ni Cristo kasi ang Iglesia po ni Cristo, ang tinuturo po ni Cristo sa mga Iglesia ni Cristo ay pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. 'Yon. Hindi po kagaya ng Iglesia ni Manalo. Natingnan niyo yung mga comments ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Aba, talo pa po yung mga gangster. No? Tapos ang lakas nilang magsabi, Iglesia sila ni Cristo, yung pala Iglesia ng Diablo. Makikita nyo naman makikita nyo sa kanilang mga galawan, sa kanilang pananalita. So sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko munang isingit. Kasi may nagtatanong po sa akin, marami nagtatanong, at marami din nang babatikos na sabi niya, kaya daw tinitira ko ang INC dahil sa utos daw ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng mga politiko para batikusin, sirain, talagang anuhin ng Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung maaalala po ninyo, bago po itong nangyari na kung saan talagang kumbaga nag-wild ang Iglesia ni Manalo. Hindi po Iglesia ni Cristo kasi hindi po marunong mag-wild, hindi marunong magbanta, hindi marunong manakot, hindi marunong kung ano man. No? Yun po ang tunay na Iglesia po kasi ni Cristo. Ang tinuturo po ng mga alagad ng Diyos diyan, no? Pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. Kung babasahin niyo yung Bible, taliwas po doon sa ginagawa nila ngayon. Taliwas na taliwas po talaga mga minamahal kong mga kababayan. Malayo sa nakasulat sa Biblia. No? Malayo sa nakasulat sa Biblia. So, para po sa akin mga minamahal kong mga kababayan, kung maalala ninyo, dati na natin tinira to Kaya lang, pinagbigyan ko yung aking kamag-anak, pinagbigyan ko yung aking yung kahilingan ng mga mahalagang tao sa buhay natin. Na tigilan na yung pagbirada sa Iglesia ni Manalo. Pero dahil nga sa hindi sila tumitigil sa kanilang kawalangyaan, kagaguhan, kung saan ginagamit nila yung kanilang membro para po sa kanilang sariling kapakanan, hindi po natin papayagan yan. No? So, akala po kasi nila, porket tinigil na natin, pag gumawa sila ng hindi maganda, tatahimik si Epifanio Labrador. Doon sila nagkamali. No, akala siguro nila, napakalakas na talaga nila. Akala nila talagang sila na yung kinakatakutan, sila na yung pinaka makapangyarihan sa buong bansa. Kaya eto, alang-alang po sa taong bayan, alang-alang po sa katotohanan, alang-alang po sa karapatan ng ating mga kababayan, alang-alang po sa boses ng ating mga kababayan na hindi nila maisigaw. Tayo po ang nagsasalita para sa kanila. So nagsimula lang naman po ito doon po sa kanilang pakikialam, sa kanilang panluloko sa taong bayan na peace rally, national peace rally, na ang katotohanan national paninira rally lang pala ang gagawin nila. So magaling silang manira, magaling silang kumbaga manira ng ibang tao, pero pagka sila ay tinira,
kung manggalaiti, mga minamahal kong mga kababayan, ay talaga masasabi mo talaga. Parang mga asong ulol na gustong mangagat. Parang mga lobo na gustong mangagat, gustong kumain ng karne. So, mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin, hindi po tayo magpapasindak sa iglesia ni Manalo, no? Kasi iglesia ni Manalo lang yan. Mapatay man nila ako o hindi, okay lang, no? Paano man ang kanilang magagawa sa akin, okay lang din. Pero isa lang sisiguraduhin ko, lalaban po tayo ng parehas. Lalaban tayo sa bayan kung kinakailangan. At yan ay araw-araw po natin pinaghahandaan, no? So kaya nga yung mga kaibigan natin, mga kasama natin, tayo nagpapaturo para kahit nga sa mga bagay-bagay na at least, di ba? Bago man nila tayo makuha, bago nila tayo sisiguraduhin ko naman na mas maraming matutumba sa kanila at maraming tuwid ang paa, no? Maraming iuuwi sa kanila na tuwid ang paa. Kaya nga sabi ko nga dati naman akong nangingisda, so sanay tayong gumawa ng dilamita nung pang dagat para sa mga isda. Sa amin yan sa basta sa amin sa probinsya namin ang tawag diyan dilamita, ang tawag diyan. So sabi ko nga pag nagkamali-mali sila ng sa akin ewan ko na lang siguraduhin mo lang na kapag ikaw na pag tumahol yung mga aso ko siguraduhin mo lang na hindi ka aatras dahil sisiguraduhin ko di ba? So ganun pa man sabi ko nga maliban na lang kung makikipag-usap sila sa akin ng matino, makikipag-usap sila sa akin ng maayos, kakausapin natin sila ng maayos. Pero kung patuloy kayo nagbabanta sa akin, mas lalong, alam nyo, ang aso, ang isang Pilipino kapag nasusugatan yan, lalong tumatapang yan. Akala siguro na iglesia ni Manalo, porket marami sila, milyon-milyon sila, tatakutin nila yung isang tao lang. 'Di ba? Akala siguro nila talagang matatapang na sila. Akala siguro nila talagang kung sino na sila. 'Di ba? So, ganun pa man, isa lang din po masasabi ko, walang kinalaman ang ating pangulo dito. Walang kinalaman ang sino mang mga politiko. Ito'y sariling akin. Bilang isang commentator, bilang isang Pilipinong na handang magsalita para sa mga Pilipino, ako nagsasalita, no? Dahil po sa tayo ay nagmamasid, tayo ay nagmamatsyag, tayo ay nagmamalasakit sa ating bansa, no? So nakita natin nagginagamit ang reliyon ng Iglesia ni Manalo, yung kanyang mga membro, para lamang sirain yung mga congressman natin dun sa Senado. Kaya tayo nag-react. Ngayon kung minura ko man yung pamunuan ng Iglesia ni Manalo, kulang pa yon kung tutuusin. Kulang pa yon. Hindi pa sapat yon. Kung akong tatanungin, hindi pa sapat yon. 'Di ba? Tapos tatakutin nila ako ngayon. Papahuli daw ako, papakulong daw ako, didemanda daw ako, ililibot daw ako sa buong Pilipinas. Gawin ninyo. Kung yan ay kasasaya ninyo. 'Di ba? May impluwensya kayo yayaman kayo 'di ba? Pero ito lang ang masasabi ko. Magaling lang sila kapag mahirap ang nagsasalita. Pero kapag mayaman, may impluwensya katulad ni Digongyo, ni Sara at ng iba pa, hindi nila kaya. Atras yung buntot ng mga demonyong membro ng Iglesia ni Manalo. 'Di ba? Hindi po Iglesia ni Cristo tinitira ko dito. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, mapagpatawad, mapagmahal, at hindi po yan nagbabanta. At hindi po ginagamit ang impluwensya. O ngayon, dumako na po tayo sa pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon. Nung isang araw, habang ako po ay nanunood ng aking yung mga nasa YouTube, Facebook, habang ako ay nag-i-scroll, meron akong nakita at nabasa, no? Nung nabasa ko yun at napanood ko, pumasok sa isip ko, sabi ko, kaya pala magkasundo ang KOGC at ang INC dahil pareho pala ang estilo nito.
pareho pala itong sindikato. 'Di ba? Pareho palang sindikato to. At pareho din ang ginawa ng leader, yung pinakapuno 'di ba? Yung pinakapuno ng KOGC si Kibuloy. Anong ginawa ni Kibuloy? Nanggahasa. 'Di ba? Nanggahasa ng mga kababaihan. Kaya nga ayun, nandoon siya ngayon sa kulungan. 'Di ba? Dahil hinayaan ng Diyos na managot na siya, dahil matagal na panahon na siyang namayagpag sa kanyang kasamaan, sa kanyang kahayupan, sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang kademonyohan. Ngayon, ano ba ibig sabihin ko? Meron po akong napanood na ito pa lang si Felix Manalo ay rapist pala to. Diba? Talaga naman. No? Rapist pala. At kung hindi ako nagkakamali, isang babae ang ni-rape nito. Maliban pa dun sa iba. May isa siyang babae na ini-rape na membro niya na nung nagreklamo, itiniwalag. Nung dinimanda, itiniwalag. Kung di ako nagkakamali, yung pangalan ng babaeng ito, kung di ako nagkakamali, mga minamahal ko, yung apelyido nito, para kung di ako nagkakamali, Trillanes eh. Ewan ko lang kung kamag-anak ito ni Senador Trillanes. Siya po si Rosita Trillanes. 'Di ba? Nung ni-rape niya nito ni Felix Manalo, tiniwalag. Para lang sabihin na kaya siya kinasuhan, kaya siya inanuhan ng rape dahil tiniwalag. Yun ang ginagawa nilang excuse, mga minamahal kong mga kababayan. Yun ang ginagawa nilang excuse, yung ano na yun. 'Di ba? So, kung di rin ako nagkakamali, may nauna na pala sa akin na na-expose ito, si Father Richmond. Kung di ako nagkakamali, na kaya pinatay ng Iglesia ni Manalo itong pari na to, dahil itong pari na to ang naglantad. Tandaan niyo, pinapatay ng Iglesia ni Manalo o nito ni Eduardo Manalo yung paring ito na si Father Richmond, dahil isiniwalat niya yung panggagahasa ng pinaka-founder ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, panoorin po natin. No, ito po yung video Ewan ko napanood na ninyo to, pero ako pinanood ko kasi to. Yan, napanood na naman natin kung ano yung sinasabi nitong labrador na ito. Una, nangangalkal na ng basura. Bakit nangangalkal, boss? Kasi tignan nyo naman, sa tono ng pananalita niya, wala na siyang masabi. Kagaya ng sinabi natin, ang dami niyang sinabi, pero wala pa ring sinabi. Ito yung sinasabi ko sa iyo Umaakto ka pang matapang, bakit nagtatago ka? Diba? Kung matapang ka talaga, lumabas ka. Huwag kang magtago dyan sa kung saang bundok ka ngayon naroroon. Tago ka ng tago, tapos ito tapang-tapangan ka. Maaga pa lang, labrador Inaano mo na yung tenga ko Bakit ko nasabing nagkakalkal na ng basura ito? Kasi yung mga basura nung araw na wala namang napatunayan, yan yung kinakalkal mo, labrador. Napansin niyo sa sinabi niya, inamin niya, sabi niya, pag kumagat yung aso, talaga namang galing na sa bunganga niya. Tapos sabi niya pa sanay naman ako mangisda. Sanay akong gumamit ng dilamita. Parang wala akong narinig na dilamita lang. Dinamita, dynamite na lang ang gamitin mo para mas maganda. Dilamita ka pa Dynamite para mas maganda. Sa amin, badil. Akala mo ikaw lang marunong gumawa ng badil? Badil yan sa amin. Punta ka doon sa Samar. Ayaw pa sabihin yung probinsya mo. Halatang takot na takot ka. Doon sa amin, sa probinsya namin. Ano ba probinsya mo? Diba? Sabihin mo, ako sa Samar. Sa Samar yung probinsya namin. Pag hinagisan ka ng badil doon, ewan ko lang kung yan ang hirap sa atin Handa kami araw-araw. Naman, handa araw-araw. Maraming magpapantay ng paa. Paano ka makarami yan? O nandyan ka, nagtatago ka sa lungga mo. Tingnan mo, hindi mo na kinausap yung kasabang mo dyan. Puro lumalayo na sa'yo. Unti-unti na yung lumalayo. Sa'yo, nararamdaman niya na kasi kung gaano ka kabugok, kung gaano ka sinasabi ko naman, yung munggo. Wala na, mamaya balat na lang talaga. Buti kung may balat pa. Diba? Mga kababayan ko, mga kapatid, mga kaibigan, yung sinasabi nitong labrador na ito hanggang ngayon, sa una naka-face mask lang ito, ngayon nakasombrero na, sa susunod niya, bobonit na ito. Tapos ito pa, sabi niya, maraming nagtatanong sa akin kung talagang sino daw ba ang nag-udyok nito para binayaran
bayaran daw ba ako? Labrador naman, hindi naman kami Tangie, di ba? Lahat ng sinasabi, eto pa, sabi niya, sa totoo lang, lahat ng sinabi ni Labrador, may totoo ba doon? Wala. O ito rin, sa totoo lang, wala kang sinabing totoo, di ba? Kaya tigilan, at tumigil ka na. Wala ka na, kahon ka na eh. Ngayon, babanatan mo na naman yung sugo. Tapos ng issue yun, inuungkat mo, kaya nga nagbabasura ka eh. Basurero ka na ngayon kasi wala ka ng pera, wala ka ng makain. Ikaw mismo may sabi niyan. Humingi ka na ng tulong sa mga subscribers mo. Huhututan mo na ngayon ng pera. Kasi paway pig. Pero, bumibira pa rin ito. Sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga sa manok eh. Nakaganon ka na nga eh. Bumibira ka pag ganun oh. Wala ka na laban. Pagtatawanan ka lang. Panoorin mo kasi. Siguro hindi nanonood ng video ito. Ito lang sabihin ko sa iyo. Sa 10 sinabi mo, 11 doon, mali. Gets mo? Yun ang katotohanan. Kaya huwag ka na magsabi na sa totoo lang. Pansinin nyo sa video niya. Bilangin nyo yung salitang bilangin niyo kung ilang piraso yan. Kasi wala nang maisip. Blanco ang tao kasi. Pag nabablanco ganyan na. So, nag-iisip yan. Yung utak hindi na gumagana yan kasi natatakot yan. Baka mamaya mayroong dumating dyan. Natatakot siya sa sarili niyang multo. Alam niyo, bulok na sistema itong ginagawa niya. Wala na kasi ito. Tignan mo, hindi marunong mag-edit niya eh. Ang tagal. Bored. Panoorin yung video niya. Yung nanonood lang sa kanya, kung gusto-gusto siya na magmura. Kasi magaling ito sa pagmura. Ako pa sa'yo ganito, gawin mo Labrador. Simula ng umpisa ng video mo, puro mura ang gawin mo. Hanggang sa matapos, puro mura. Hanggang sa magpaalam ka, puro mura. Yan ang magandang gawin mo. Suggest ko lang yan kasi may utak ako kaysa sa'yo. Gusto mo mag-IQ test tayo. So, na naman ang gagamitin mo kasi nabablanko ka. Di ba? Ganyan lang. So mga kababayan, alam naman namin, lalo na kami sa panig namin, alam namin, lahat yan paninira. Marami siyang ginamit kasi mga pare, pinatay ang mga pare ng Iglesia ni Cristo. Nasaan? Puro ka kasi heresy. Kasi puro balita. Dapat nag-newscaster na lang ito eh. Kung mag-newscaster ka pa, siguro manunod pa ako sa'yo. Pero dapat, yung sasabihin mo doon, puro mura. Simula umaga, hanggang tanghali, gabi, hanggang hapon. Huwag ka na matulog, magmura ka na magmura. Papalakpakan kita. With that, maraming salamat sa suporta ninyo, mga boss, mga kapatid, at siyempre, mga kababayan natin sa ibang bansa. At maraming salamat talagang nakikita nyo yung pula dyan na nagja-jumping salad dyan. Pindutin nyo na lang. Pakipindot naman yan. Siyempre, makatulong din kayo. Yung mga kasama natin dito na kagaya ko, marami kami na babanat kasi hindi kami nagsisimula dito ng gulo. Nagde-depend lang kami, kumbaga kami yung pader. 'Di ba? Pag bumangga ka, giba. Kaya mag-iingat tayong lahat, mga boss, mga kababayan at mga kapatid ko. Puwera ka lang, Labrador.